hindi masama. Yeah. So, ikaw ngayon, sa DM mo, madami, di ba? Meron na bang nag-DM sa'yo ng pinaka-weird, yung pinaka-tanginan to? Grabe. Hindi kasi ako nagbabasa masyado eh. Oh. Ng DMs, weird, wait. Meron yung parang sa unang reply niya sa story, binabash niya ako, tapos biglang mahal na niya ako. Yung mga ganun na makukulit na replies. Okay. Yung, kunwari, sa story ko last month, nag-comment siya doon na, gato ganyan, puro ganyan, kalibugan, chuk, ganun. Tapos after a month, parang pinupuri na niya ako, ganun. Para sa akin, weird nun. Actually, sa akin, parang yung mga basher is just fans din sila. Seasonal sila eh. Oh, it's just fans din sila. Tsaka ako sa akin, tinitingnan ko sila mas kailangan ko nga ang basher eh. Kasi sila yung talagang nagpupush views nung pa din ano mo. sila, Views sila yung nag-ano eh. So, I think ano lang eh. Kumbaga, yun talaga yung role nila, opposite polarities lang. Oh. Kasi feeling ko, kung wala din namang basher, parang corny. puro good reviews yun na tatanggap mo. Paano ka matututo? Like, kailangan mo ng new ideas eh, di ba? From them. Kasi minsan yung mga basher, binibigyan ka nila ng idea. Para sa ibang bagay na hindi ka aware. Tsaka sila yung pag na-convert mo, talagang todo na fan eh. Parang ano eh. Correct. So pag ganun mo siya titingnan, kaya nga pagiging content creator hindi para sa lahat eh. Kailangan strong, feeling ko, kailangan strong yung personality mo. Emotionally din. Strong ka. Kasi di naman mawawala yung basher. Okay. Ako nga na hindi sikat, may mga nasasabi yung tao, di ba? What more yung mga sikat talaga ngayon. Kung paano nila yun na-overcome, yung mga bash ng mga tao sa kanila. Tsaka, ito yun eh. Gumawa kang mabuti, may masasabi tao. Gumawa kang kagaguhan, may masasabi pa rin tao. So, correct. The point is, gawin mo yung magpapasaya sa'yo. As long as wala kang inaapakan yan, tao. wala ka naman niloloko, then gawin mo what's best for you. Kasi either ways, pag mabubuhay ko dun sa mundo ng people pleasing, di ka magiging masaya eh. Tama. Parang lagi kang mag-a-adjust eh. Oo. Pag, baka yung isipin niya. If lagi mo yung isipin, paano yung mga gusto mong gawin? Eh di lagi siyang nag-i-stop. Dahil sa mga ganong mindset mo or iisipin mo pa sila. Oo. Saka matatalino mga tao ngayon. Hindi mo sila mabubola. Alam nila yung authentic. Yung authentic, yun ang pina-follow nila. Yung totoong tao. Kumpara sa ano. Kaya pansinin mo nga eh. Pag ang vlogger naging artista, pwede. Ngayon, di ba? Pero yung artista magva-vlog, hindi nila pinapanood. Actually. Not unless Alex Gonzaga ka. No? Pero kasi si Alex has always been authentic. Yung personality niya, parehas eh. Tama. Pero yung artista na hindi sila masyadong, kasi hindi relatable. Di ba? Compared sa normal na Gusto tao. kasi nila talaga ma-entertain sila, di ba? Mga viewers. Gusto nila may something new palagi sa pinapanood nila. Iba-iba eh. Kada platform. Facebook, Balagbag. Instagram social. Demure. TikTok, medyo balagbag. Halo. Di ba? YouTube, mahaba, informative, entertaining, TV ang mentality mo. So, iba-ibang madaming So, ako lang, natutuwa ako, blessed tayo na lahat ng platform kaya nating gawin. Ang galing ni Tia Brian. Tagal ko na, ilang years na din, di ba? Tagal na, 2022. Iba pa nun mukha ako nun eh. Payat. Di naman iba mukha. I mean, payat pa ako nun. Pero the way ka magsalita is the same eh. There's something nung the way ka magsalita na parang, napaka, di ba? Napaka-attractive. Parang, dati, kumpara nung dati, nung mga nanonood kasi, 2022, sila yung unang in-interview ko, di ba? Shoutout kay PJ, di ba? Static Girls, di ba? Sila yung una kong in-interview. And then after that, doon na nagsimulang, sumunod-sunod, pumutok na din ako. Nagkaroon na rin ng Tio Brian, yun. Ganyan. Kaya ako, ang Static, tsaka yan si PJ, si J Flava, malapit sa puso ko talaga yan. Yung mga sina Celine, Mga first, di naman kami first batch, pero yung naabutan mong batch namin. Doon ako naging, nakikita ko lang kasi, yun. Makulit kasi talaga kami nun, guys, sobra. Yung group, lagi kasi kami nun nagkakasama, di ba? Tapos active pa nun yung, yung group na batch namin. So, masama talaga lahat.
Speaking of DM, Celine, wala ba nagpapadala sa'yo ng tite? Mga ganon. Ay, meron. Meron. Oo. Meron, di nawawala. Feeling ko kahit hindi nga sikat, may mga nagpapadala ng titi sa kanila eh. O ewan ko, baka flex nila. Proud siguro sila sa titi nila. Ano yung mga itsura ng mga titing nakita mo? Malabo yung camera. More on talaga. Wala pang nag-send sa akin na naalala ko yung... Pinoy. Yung naalala ko na iPhone yung gamit. Parang more on Android yung pinapipicture nila eh. Pero hindi ko kasi magets yun. Bakit kaya nagsisend sila ng titi? Ewan. Hindi Hindi ko din gets. Kasi, anong maganda sa titi? Tingnan. Ito, tingnan mo, ito yung comparison. Titi, pepe. Yung pepe, maganda tingnan eh. May ganun. May mga ganung, di ba? Pero ang pepe, ang ganda eh. Alam mo yung parang work of art siya pag tiningnan mo. Pero yung tite, parang kumbaga ginawa ng Diyos, parang binilog lang yung clay. Puk! Ginanon lang sa lalaki, Nilagyan di ba? ng Parang, design. okay, nagmadali. Pero yung pepe, parang si God, hindi siya nagmadali eh. Yung, kumbaga, hinulma niya yun talaga. Hinulma niya talaga, ang ganda eh. Di ba? Pero hindi ko mag-gets. Ba't nila pinipicturean? Tapos isisend sa babae. Hindi naman gusto ng babae Kaya yun. nga eh, kasi wala din naman akong narinig na yung babae, isisend niya bigla yung pepe niya sa sa lalaki. Although, sa lalaki, maganda yun. Kasi aesthetically, maganda naman tingnan talaga. Pero yung, di ba? Ikaw, sabihin mo, lahat ng babae na kausap ko, hindi sila natuwa na sinesendan silang picture ng titi. Ang random kasi, unless magjowa kayo or... Yun, iba diba? yun. Iba naman yun. Pero pag super random, mag-i-scroll kang ganyan, tas may titi bigla, ano to? Wow, it's showtime. Pero ikaw, yung mga lalaking ganun na nagdi-DM sa'yo, nagsesend ng titi, anong feeling mo sa kanila? Ano yung nafe-feel mo? Honestly, what do you feel about them? Kawawa. Parang parang yung niya, private part, feel ko, secret din naman yan, kahit paano, kahit sabi mong ano yung itsura niyan, secret pa din siya. Tapos parang ginigive lang nila ng ganun-ganun na lang, kahit na sabi mong maganda yung girl. Pero to think of it, kung decent ka, or if you're thinking right, di mo naman basta-basta isa-send yun, di ba? Parang siguro bored sila, tapos feeling nila, pag sinend nila na ganyan, pupuriin sila ng girls, ganun. Parang they seek validation dun sa sa pag-send nilang ganun eh. Kasi gusto nila lang pansin. Kaya nga nila yung sinend. Kasi feeling ko, gusto nila pansinin mo yung sinend nila. Kaya yung best na gagawin mo is, wag mo papansinin yung mga ganung klaseng message. Okay. Na galing sa kanila. Ako hindi ko pinapansin yun eh. Or react, wala. Binablock ko pa nga minsan eh, pag paulit-ulit. Like, may mama ko kulit kasi yung, nagdi-DM ng ganun. Paulit-ulit. Meron ka na bang lalaking nagdi-DM sa'yo na nagustuhan mo? Sa history na nagustuhan mo yung guy? Meron na? Tapos nag-send ng Siya yung nagdi-DM sa'yo. Halimbawa, ganyan-ganyan. Meron ka na bang nagustuhan? Is it attractive? Gusto mo ba yung dinidm ka? Or mas gusto mo yung lalaking, alam mo yun, dinedate ka kaysa sa i-DDM ka lang? Feeling ko depende yun eh. Like, kung makikilala ka niya through DM, tas ayayin ka niya date after, okay lang. Do you entertain DMs? Oo. Oo. Sometimes, oo. Okay, mga Gen Z talaga, ganun. Kapag kunwari, kilala siya ng friends ko, or may mutual kami, possible na re-replyan ko siya. Okay. Tapos or narinig ko na siya sa summer, or nakita ko na siya, pero hindi ko kilala yung name niya, or bigla siya nag-DM sa akin, papansinin ko siguro. Kasi parang, nagkakaroon din ako ng interest to know them. Ganon. So, paano mo nalalaman pag gusto ka ng lalaki? Ano yung mga kahit walang kwentang message, i-DM ka nila. Like kahit walang kwentang topics, yung kunwari, kinat mo na yung convo, tapos meron pa silang conversation after. Ay, interesado siya sa'yo kasi gumagawa siya ng convo eh. Oo. Kasi hindi ka naman niya kakausapin nang wala lang. Hindi yan magka-aksaya ng oras sa'yo, di ba? Same sa babae, ganun din naman babae. Di ba? So ikaw, yung kinakausap mo, may interest ka rin, tama? It depends. Minsan, nice lang ako to reply. Really? Oh. So you're just being nice? Minsan.
Okay. So, ganun pala Kasi, babae? kasi, not all, I mean, kasi sa akin, gano'n na, like, if may nag-DM sila kasi they're gonna ask something, of course, mag-reply ako. Pero, hindi naman sa flirty way. Makikita mo naman kasi sa girl yan kung interested kami or hindi. O, ano or yung kung sumasagot kami ng sagot lang talaga or nagpapakita kami ng motivo, di ba? Okay. Ano yung replies ng mga babae na, uy, gusto ko nito Para lang sa mga male viewers natin. Siguro kapag kunwari, nag-usap tayo, Oo. tapos nag-reply ako, tapos ang tagal mo mag-reply ulit, tapos nag-chat ulit ako. Ganon. So, ikaw ba, gusto mo yung lalaking nag-reply kagad o hindi? Depende kung ako gusto ko minsan. Depende kasi kung interesting yung topic, syempre ang boring naman kung babagalan niya mag-reply, nawawala yung momentum. Gusto ko mabilis siya mag-reply. So, halimbawa ikaw, which guy do you respect? The guy who replies back immediately or the guy who replies like after 5 hours or whatever? Yung Kasi mabilis busy siya. mag-reply. Kasi busy siya. Busy yung saan? totoo. Yung- Sa work wait lang. or whatever. Sa work? Busy siya. For me, deserve naman, feeling ko same lang. Same Depende lang? lang sa reasons nila. Okay. Di ba minsan, yung guys, busy sila, pero they make time. Yung pagka-busy nila, sakto lang na kaya pa nila makipagkwentuhan sa iba. Pero yung iba, busy sila to the point na doon lang talaga sila nakafocus. So, for me, depende talaga sa reasons nila. Kung bakit ka magtatampo sa mabagal mag-reply kung yung reason naman niya is for work or importante talaga, di ba? I respect both. Pero ano yung turn-offs? Turn off. Pag super bilis, para sa akin, pag super bilis. Labasan? Ay, Hindi. Parang, pag feeling ko, napapressure niya ako. Like? Sa mga bagay-bagay, sa mga gusto niya mangyari, ganun. Example. Bigyan mo ko ng example. Para lang sa mga viewers natin nanonood. Para alam nila yung do's and don'ts ng mga lalaki. Okay. Kunwari kakamit lang natin. Oo. So, wala pang weeks. Mm. So, parang nagde-demand ka na agad ng I love you. Parang gusto mo May agad ganun love ba? Meron! Swear. Ina. Parang gusto, ilang araw pa lang Ang tayo simp. magkausap, tapos nag-I love you ka na sa akin. What? Parang, sa akin kasi, big deal yung I love you. Hindi ko siya masabi. Lahat naman. Sobrang big deal niya sa akin. Hindi ko siya masabing, love na kita. Siguro gusto kita, pero hindi pa kita love. Parang it takes time. Para ma-love pa kita to the point na masabi ko na yung I love you sa'yo. Parang kailangan ko ng sobrang lalim na reason and emotions para masabi ko sa'yo yun agad-agad. Hindi yung ilang araw pa lang tayo, gusto mo may I love you to na ako. Parang pag sinabi ko yun agad, wala na yun, wala nang dating. For turn off sa akin yun, yung I love you agad. Love bombing, hindi turn off sa'yo? Turn off. Kasi, Ang love bombing? ginugulo niya yung emotions mo eh. Yung feelings mo eh. Alam mo ba kung nila-love bomb ka na? Oo. Paano? Ano yung indicators? Sige nga. Yun nga, mahal ka agad. Tas too good to be true. So yung mga babae ngayon alam na yun. Of course. Sa feeling ko, most of sa generation namin feeling Okay. ko, nagiging aware na sila sa mga ganyan. Yung mga push and pull, mga, tawag dito, yung mixed signals. Oo. Feel ko. Ewan, depende Pero siguro. you guys are still attracted to mixed signals sometimes. Oo, Oo. Actually. Diba? Kasi nga, yun yung... Yun yung challenge parang, pag madali mo kasi siya nakukuha, wala na ng thrill, di ba? Pero dadating ka kasi sa point, siyempre bata ka pa 20s, ganyan din ako noon Pero dadating ka sa point na, like for example, ako ngayon, now, at the time Sa of my age. life na, straight to the point ako. Sabihin Sa ko gusto mo. ito yung gusto ko, ito yung okay, ayaw mo ba? Gusto mo ba? Okay, ayaw mo. Okay lang. Alam mo yun, yung Okay, hindi gets. ako naglalaro. Oo. Tapos if ever matagal man ako mag-reply, it's because it's true. Because I'm working. I'm not like before na you overthink things na, Oo. tatagalan ko mag-reply, ganyan, ganon.
Feel, ako naman kasi, Tio Bray, pag ganyan, nire-respect ko talaga yung time ng guy. As much as alam ko and nafe-feel ko na honest siya sa akin all the time. Magkakaroon lang naman ng overthinking, anxiety yung girls kapag ikaw yung nagbibigay sa kanya nun. Oo. Kasi ang mga babae, good reflector yan eh. Kung ano yung ginagawa mo sa kanila, yung ibabalik nila sa'yo yan. Paano? Kung gusto ka nila, ibabalik nila sa'yo yan. Pero kung hindi ka nila gusto, hindi nila ibabalik sa'yo. Ayun. Oo, tama. Pero sino dapat maunang mag-I love you? Sino dapat? Sa'yo ba, sa experience mo, bilang sinong dapat Lalaki pauna? yung nag-I love you una sa akin eh. Lalaki? Lagi? Oo. Ganda. Pero pag sa relationship, sweet ako. Oo, alam ko naman. Kahit sa tropa nga di ba? Sweet sweet ka naman ako. Pero lalaki lagi. Oo. So, in your experience, dapat lalaki ba? Ano sa tingin mo? Yung totoo? Ang hirap sumagot na pag sinabi ko lalaki dapat. Para na may hindi in my honest opinion, kahit sino naman mauna. Pero which one is better? Lalaki siguro, for me. Bakit? Bakit nga ba? Ewan, lalaki. Bakit nga lalaki? May reason. There's gotta be a reason. Ano ba? Dahil it puts you in a position that you can decide if you love the guy too? And he has to decide that he loves you first? Ganun ba? Hindi naman. Or... Hindi naman. Parang kapag kasi ang lalaki ang nagli-lead, di ba? For me, dapat yung lalaki yung mag-lead eh. Oo. Tapos kami yung sumusunod. Not all the time sa ibang aspect lang. Pero ang sa akin naman kasi, babae yung nagde-decide kung mahal. Tama ba? Kasi lalaki. Hindi naman lalaki nagde-decide lalaki kung kasi tayo ang na nanliligaw, di ba? Di ba? Babae nagde-decide doon. So sino dapat mag-I love you? Oo nga. No. Babae. Pero may mga lalaki kasing nag-I love you agad. Well, hindi Sila ko naman alam. Hindi naman big deal sa kanila kung sila yung Pero mag-I love you or kadalasan hindi. yun kadalasan yun Iba kasi yung I love you sa I love yours. Okay. Di ba? So parang, hindi, dapat babae. For me, sa akin. Kasi kayo nagde-decide eh. We pursue. And then Then we you tell decide. us. You decide. May point ba? O ano? Feel ko hati yung decision. Bala sila. Basta yun yung POV ko. Tsaka di ba may mga chances na kunwari, yung lalaki, hindi ko siya gusto. Pero nanligaw siya sa akin. Hindi ko talaga siya gusto Pero dun sa time na nanliligaw siya sa akin, nade-develop yung feelings ko. May ganung moment, di ba? Parang hindi naman ako interesado nung una. Pero do you believe na ang babae, natututunan niyang magustuhan yung lalaki in time? Hindi ba siya yung hindi niya kagad gusto? matututunan. Lalo Talaga? na if natatrato siya ng tama. Talaga? Oo. Okay. Kasi may Pero experience hindi ako. nyo ba alam yung gusto ko tong guy na to? Di ba ganun kayo? Meron. Pero kasi, parang kapag hindi mo naman kasi masasabi yung panahon, pag may lumapit sa'yo na guy na unexpected, tas nag-vibe kayo, tas parang okay yung chemistry pero yun, nyo. alam mo na. Alam mo na gusto mo siya. May pwede to. Oo, ganun. Parang Diba? may chance, pero syempre kikilalanin mo pa siya, di ba? Hindi naman hanggang dun lang yun eh. Oo. Pero kumbaga dun sa time na yun, yung nakilala mo, nagba-vibe kami, na-filter out mo na pwede to. Versus dun sa, kaya bibigyan mo hindi siya. hindi to pwede. Oo. Di ba? Oo. May filter na yun. Dito, kikilalanin Parang mo, meron kahit ka ng 5. 10%, mayroon na siyang chance, ganun. Kumbaga, 10 yung lumapit. 3 yung click. Okay, yung 3 dito kayo. And then titingnan The natin rest, sino yung ugali. Ganun ba? Okay. Tama, Ganun. tama. Okay. So doon pa lang, may filtering na. Sa simula pa lang. Kahit naman nata sa lalaki, ganun eh. Well, Diba? oo. Hindi Pero nyo lang sinasabi, ang dami nyo palang nililigawan. well, pag may stage, iba-ibang stages yan eh. Iba yung stage ko. Ako yung mga tipong ngayon, isa yung gusto Isa ko. lang. Ngayon, ganun yung ano ko, isa yung gusto ko. Siya yung puperso ko. Siya yung iaano ko. Pag hindi niya type, di okay. Hindi rin naman Well, ganun ka pero
siya yung gusto ko. Parang ganun. Not like, siyempre, pag mga bata, ganun din naman ako nung bata. Ang dami, collect and select. Kahit naman sa babae, Kahit sa collect and babae, select din correct. Diba? May Pero- the best man. Charot. Oh, exactly. Pero kanino ka napupunta na lalaki? Ngayon? Oh, kanino ka napupunta? Ano yung mga qualities nung nagugustuhan mong lalaki? Ako kasi, dati sobrang picky ko sa itsura. Tapos over time, na-realize ko, wala talaga siya sa itsura eh. Nasaan siya? Nasa taba? Nasa performance? Charot, hindi. Ano siya eh, parang kapag nag-click yung ugali niyo together, feel ko nandun siya eh. Tapos yung gusto niyo, yung mga gusto niyo, pag nag-click kayo doon, yung mga bagay na nagkakasundo talaga kayo, feel ko doon talaga. Ako naghanap ako ngayon yung supportive na partner. When you say supportive, what do you mean? How can he support you? Like, yung mga bagay na gusto ko, support niya lang. Kasi alam ko na... Financially, is it physically, is it what? Lahat. What? As in lahat, As an independent girly, syempre, di naman ako dito, kailangan ko din ng provider talaga. Hindi ko naman sinabing gagastos siya niya ako, pero may provider mindset. Tas hindi siya yun. tamad. Kailangan yun. Kailangan yun. I mean, sa lalaki, kailangan mong ayusin talaga yung pera mo eh. Oo. Una yun eh. Bago ka, tangina, kung wala kang pera, wala kang karapatang mag-date, magjabol ka dyan. Di ba? Kasi ang lalaki, di ba, nakakuha siya ng babae pag madami siyang pera. Oo. Pero ang babae, pag madami ng pera yan, di na niya kailangan ng lalaki. Pero ito kasi yan, may downside din. Kung pera lang yung meron ka, being as a lalaki, kawawa ka. Kasi aabusuhin ka lang ng mga babae. Oo, tama. Pag hindi mo nakuha Titake yung respeto advantage ng ka. babae, alam mo yan, di ba? Titake advantage ka nun, kawawa ka. Wala ka ng pera, bye. Correct. Versus madami akong kilala, walang pera. Pero, Loyal yung partner. loyal yung babae, loyal. Isang tingin kong nag-a-attract sa babae. When ang nire-respeto nyo, yung lalaki hindi nyo namamanipula. Tama, mali. Tama. Diba? Yung sobrang masculine, Oo. Pero syempre, kailangan meron kaming pera. Hindi ko sinasabing Oo hindi naman. pwede. Kailangan meron kang pera. Pero ang lalaki, madaming department na kailangan ayusin. Itsura mo. correct. Hindi naman kailangan pogi. Hygiene. Kailangan mabango. O tanungin kita ngayon, ano mas importante sa'yo? Bango o ano? Bango. Bango, di ba? Hygiene O talaga. itsura. Hygiene. O. Halimbawa, gwapo, pero medyo hindi naman mabango. Pero ito, sakto lang, pero mabango. Ano yung pipiliin mo sa dalawa? Yung gwapo ba, kaya ko yung paliguan? Or hindi? Hindi. As it is. Kanino ka mas unang Dun sa doon? mabango, syempre. Mabango. May papasubok ko ngayon. Speaking of bango, yan. Labas mo yung kamay mo. Papaspray ko sa'yo. Ngayon, bigyan mo ako ng honest review. Halimbawa, nakakita kang lalaking ganyan yung amoy. Anong... Ay, parang fresh to Parang fresh yung amoy. May laban? Laban? Yung amoy niya pang siya pang araw. Di ba may mga cologne na pang gabi? Ito, perfect siya pag sa may araw ka lalapas. Kasi fresh yung scent niya. Okay, fresh yung scent. So, halimbawa, ganyan yung amoy ng lalaki. I-describe mo siya, ano yung itsura? Matangkad, neat yung hair. Yung parang hindi gumagalaw. Yung hair. Parang mga nakapolo. Parang mag-office. Yun. Okay, Na may dalang suitcase. May chance ba pagka yan? May chance sa babae? Siyempre. Gwapo kayo. Nakakagwapo kayo mga naka-suit and tie na Ijujubo mo. Ganyan yung pati itlog. Kasama itlog. Bibili yan. Bibili yan. So ito, commercial lang. Alam nyo na, Facebook page, Pigutin Perfume kay Teo Bray. Message nyo na, umorder na kayo. Yan na. Kung gusto nyo makain yung itlog nyo. Di ba? Pero ikaw, ano pa? Aside sa, ano yung nagpapa-attack sa'yo sa lalaki? Smart. Yung may natututunan ako Book sa smart? kanya. O ano? Ano pa? Lahat. Street smart, book smart. Kasi syempre, hindi naman lahat alam ko. So, parang gusto ko lagi akong may natututunan from him. Hindi yung i-judge niya ako pag may hindi ako alam. Gusto ko yung tuturoan niya ako pag hindi ko alam yung gantong bagay. Okay. So, halimbawa, ito, wag ganyan, dito, ganyan, tuturuan kita. Ayan.
Ayan, Oh, correct. yan. Na-shoot. Yan. Tapos, ano pa? Financially stable, smart, tas sa physical, tall. Tall, Gusto ko okay. tall. Ano yung tall? Pinakamatangkad, ano yung height? Hindi naman ako siguro Halimbawa, 5'9". 7 footer. Grabe naman yun. Anong capri ba yun? Tapos half negro. Game, G. half Ayoko negro. ng Ayaw 7 mo. Kaya. Ayoko, te! Ayoko sa malaki. Gusto ko sakto lang. Ayoko. Tapos? Nasabi ko yung financially stable. Financially stable. May sense of humor. Yan, Okay. dapat di mawawala. Kasi baliw ako. Ayoko ng sobrang seryosong lalaki. Siguro okay lang maging seryoso siya sa work, etc. Pero sa bagay, parang konting joke mo lang, hindi niya magets. Ayoko nun. Tapos, ano pa ba gusto ko? Wala pa kasi masyado naiisip kasi hindi ako focus sa sa guys. Taklo po ito. Parang hindi ako naniniwala. Hindi nga. Oo. Muntik lang. Oo. Kalbo o kulot? Anong pipiliin mo? Kulot. Hindi ko masabunot pag kalbo. Ay, pahampas mo naman ang lampshade. Yung ganyan. Pagka, Gusto ko na nasabunot. Ay, kung kalbo dito, may buhok ba dito? Para yun na sasabunutan. Sa mga lalaki ngayon, ano yung dapat nilang i-improve na napansin mo? Na parang, to attract better women and Yung physical nila. Physical nila. Meaning katawan, mag-workout, Yan, isa din yun. Okay. Kailangan maganda yung... Alam mo yung mga lalaki kasi... Ako na-attract ako sa confident na guy. Parang yung nakatayo pa lang siya, alam ko na confident siya. Pero kasi wala akong nakikitang matabang confident eh. Ito, sorry, real talk, hindi ako nang body shame. But the thing is, iba yung athletic, iba yung... Hindi ko naman sinabi magka-abs ka, pero yung flat yung chan mo, yung Basta chest fit mo, lang yung fit mo, yung itsura body. mo. Iba yung it commands respect eh. Kahit sa kapwa mo lalaki. And when you command respect, automatically, you get the respect of the women. Correct. Diba? Parang ganon. Okay, ano pa? Bukod sa physical, yung mindset. Okay, ano yung mindset na gusto mo? For me, gusto ko, ayoko ng judgmental Okay. na lalaki. Gusto ko, parang, kunwari, ayoko ng problematic, tas gusto ko, meron lagi silang solution. Like, hindi sila nag-i-stick sa problems. Kunwari, ay, ano ba yan? Ganito, naubusan na akong ganito. Dapat, hindi sila yung mag-i-stay dun sa problem. Meron agad hindi ko naman sinabi meron agad silang solution. Basta alam nila sa sarili nilang kaya nila yung solusyonan. Not sa ganitong time, pero over time. Gusto ko positive na tao, yung energy niya. Mismo. Kumbaga yung masasandalan mo, yung reliable. Positive talaga. Ayoko ng problematic na tao talaga. Sobrang, drain ka na nga, mad-drain ka pa sa kasama mo. Ayoko ng ganun. Mismo. Ako rin, gets ko rin yan. Diba? May mga ganun tao yung pagkakita mo sa kanila, parang lahat na lang sa kanila problema. Ayoko ng ganun eh. So gusto mo dahil gusto mo positive, di ba? Yung mga masaya lang, ganyan. Hindi ka naman sinabing di ka magiging malungkot. What I mean is, kailangan, marunong ka bumangon. Dahil gusto mo masaya lang, positive lang, anong position yung nagpapapositive sa'yo? Nagiging masaya ka? Missionary lang. Kasi, Missionary, Lord? Di ako naniniwala. Ay, promise! Kasi pag doggy, nasasaktan ako, te. Bakit? Bakit? Mas masarap kasi pag missionary. Ewan ko, mas nag-enjoy ako pag missionary. Kasi gusto ko nakikita ko yung mukha. Ikaw, paano yung mukha mo pag kami missionary? Ganyan. Charot. Turn off. Secret. Parang hindi ako na... Missionary naniniwala talaga. sa'yo. Gusto ko nakikita ko yung mukha eh. Okay. Nata-turn on ako pag tumuli siya sa mukha ko. Yan. Nakaka-turn on, di ba? So anong Parang ma-offend naman ako pag dog style. Ano yun? Ayaw niya ako makita. Pangit yarn. May ibang kaligayahan yun. May ibang Okay. kaligayahan yun. May ibang kaligayahan yun. Pero si Celine, okay. Ano yung pinaka-wild na nagawa mo? Wild.
Yan ang pinaka-inaabangan nito mga hayop. Mukha lang akong wild. Hindi. Pero wild, Hindi, alam ko yung ano mo polarity mo. Alam ko kagad yung energy mo Wild. Akala mo hindi. Pero Wow! mali ka. Ginaj, grabe yun. Judge? Wild na ba yun? Parang di pa yun Anong wild. ginawa mo? Ano lang, nasa double deck. Double deck, tapos? Hindi pa kasi ako nakatry ng mga toys. Wala pa talaga ako sa ganung stage. Pero hindi, okay yung lang wild, nasa baba yung friends ko. Tapos kami sa taas. Okay. Tapos nagtsuksyakan kami doon. Tapos, eto plot twist. Nagtsuksyakan na kami doon. Pagkatapos namin, may gumagalaw na din sa baba. Nainggit. Totoo yun. Yung friends ko yun, hindi ko makakalimutan. Okay. Ano mo yung boyfriend mo at that time? Kalandian. Naku po. Kalandian. Oo. Sino nasa taas? Ha? Sino nasa taas? Siya. Ay, tamad. Hindi Hindi ako tamad, guys. Paglasing, grabe paglasing talaga. Nag-exhibition ako pag lasing. Ano yung exhibition na ginawa mo malupit? Malupit. Oo. May malupit ba? Basta wild Hindi ko ma-explain. Pero, he wants more. He wants... Pero ito, sa lahat ng mga nakasama mo, okay. Ano yung sinasabi nila? Si Celine, galing mo dito. Ano yung common denominator na sinasabi sa'yo? Ang sikip mo. Hindi, saan ka magaling? Normal yun, okay. Saan daw ka daw magaling? Normal, Saan ka daw magaling? Ano yung ginaano na? Uy, galing mo dito. Hindi mo magaling sumubo Ayoko nun Pero hindi nga yun. Pag nakatap din, okay din. So yun ang sinasabi nila, yung top. Tsaka masikip. Yun talaga, promise. Magtataka ko, hindi ba masakip sa iba? Paano ba? Parang hindi ako naniniwala sa yun. Pabebe pa. Gusto ko lang marinig nun. Okay. Pero sa guys, ano yung paborito mong ginagawa sa'yo? Kinakain. Ikat doon na to, MJ. Ayoko na. Palagi kinakain, sagot. Ha? Palaging kinakain, sagot na Iba-iba. Pero, yun naman, I guess lahat naman ng babae, importante yun Lalo na pag dahan-dahan. Di ba yung iba nagmamadali? Oo. Yung iba dahan-dahan. Kala nila iba ganun lang. Kala nila ganun Pag Hindi, may pag medyo romantic yung pagkain, parang ice cream. Oo. Ayun, May yung iba masarap. yun. Oo. May iba yun. Mismo. Nakakamiss. Ay, Ayun joke ka. lang tunay. Oo. Pero ikaw ba? Nasubukan mo na ba in public? Oo. Saan? Pero walang tao. Saan nga? Di ba village? Pag village, di ba, konti lang yung mga dama. Doon, sa daan doon, nasa kotse. Okay. Harapan likod. Sa driver's seat, doon ako nakatuwad. Doon. Akala ko ba ayaw mong doggy? Ba't kumuhad ka doon? Ay, wala ako. Alam ko naman, mag-missionary kami doon. Okay. Doggy, nasa labas siya nun Tapos nag-overthink pa ako, baka may CCTV. Nasa labas siya? Di ba driver's seat? Oo. Tapos nakatayo ako dun sa may door. Tapos nasa labas siya. Tapos doon kami sa labas ng car. Oh, shit! Hindi sa loob, Hindi sa labas. loob. Oo. Shit! Yun na siguro yung pinaka Wild. Grabe to, umiinit na yung usapan. Ayoko na Yun nito. nga. Magbabagong buhay na ako Sabi ko ito kasi mga to yung kukulit nyo O yan, sige Celine, maraming salamat sa pagpunta mo dito. Promote mo naman yung mga... social media na social lang. media mo dahil magagalit yung mga yan para i-follow ka. Hi guys! Follow me on my Instagram, CRSTNMRPNGL_. And on Facebook is Christine Marie. And same sa page ko, guys. Thank you! Ayan, okay. So ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, bumili na kayo ng pabango ni Tio, Picotin Perfume, dun sa Picotin. sa Facebook. Message nyo lang yan. Maraming salamat kay Manila Meets Los Angeles, kay Idol Frank, at siyempre kay Max Butte, kay Miss Maxine,
At may regalo rin ako sa'yo, syempre. Meron tayo from Diamond Skincare dyan. Yeah. Bibigay ko sa'yo. Mamaya maraming salamat. Biggest shoutout sa Diamond Skincare. At syempre, sa mga gustong magpa-promote at mag-open kami sa mga sponsors dito sa programa namin. So, mag-message lang kayo sa page o kaya sa ano, and then siguraduhin nating ma-promote natin na maayos yung product nyo. Mag-subscribe kayo dito sa channel. Malapit na tayo mag 100,000 subscribers, and also follow sa Spotify. Pwede rin kayong makinig sa kotse doon. May Spotify na? Spotify to. Nailalabas ko sa Spotify. So ito nga pala ang paborito yung Tio, si Tio Bray. Kasama ko si Celine. Siyempre maraming salamat. Lang. Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling